So ito guys, itutur ko kayo dito sa balay ng kapatid ko, sa kubo ng kapatid ko. So ayun, ayan, iyan yung mga gamit nila guys. Yun. Yan, mga gamit nila, meron silang mga nakasako, yun po yung mga gamit nila sa kanilang. Anyway guys, yung mga nakabalot guys, mga ano yan ha, kasi mga landslide survivor kami, mga ano po yan, relief goods. Mga relief goods yan. So, ayun, konti na nga lang yan guys kasi, di ba, matagal-tagal na, magpo 4 years na, this coming April 11, na kung kailan naganap yung landslide sa amin. So, ayan, kukunti na lang. And, ewan ko kung nasaan yung iba pang gamit nila. And ito guys, hinihintay nila na magkaroon po sila ng matitirhan, kaya hanggat sila naghintay habang ginagawa po yung mga pabahay dun sa baba, gumawa muna sila ng pansamantalang bahay kubo. But anyway, yun, magagamit na to guys. Alam nyo ba, pinagagastusan din to kasi di ba mahal yung mga materyales like kahoy, itong lawanet, yung sin or yung ang tawag yung bubong, at yung mga pako, di ba mahal ang mga kilo niyan, kaya ayero pala, kaya ginagastusan din talaga ito, although very ano lang siya, simple, pero yeah, ginagastusan po ito guys, no? And of course, maganda rin naman to guys, at least meron silang matutulugan kahit papaano, no? Kasi ang mahalaga lang naman na meron silang matutulugan. Kasi yung kapatid ko guys na nasa ibang bansa ay darating na this month, no? And hindi ko lang alam yung exact date, pero ayun nga, medyo close pa yung airport doon sa nasa Saudi kasi yung kapatid ko, dahil nga sa nangyari ngayon na mga kaguluhan sa ibang bansa, kaya sana'y hindi maging apektado yung sister ko para makauwi this month of March, no? So sana ay makauwi yun ng bonggang-bongga na uh, walang mga aberya o tawag nito, walang hindi magsasara ng tuluyan ang airport ng Saudi. So yun guys, sobrang napakahusay na dito. Dito yung tirahan ng mga pamangkin ko. Kasi yung papa nila guys, may asawa na po na bago.